Tiniyak na Malacanang na tinututukan nilang pagtaas ang presyo ng kamatis pati na rin ng bigas. Ang Department of Agriculture pupulungin daw ang mga stakeholder ng bigas para pag-usapan ang itatakdang maximum suggested retail price nito. May unang balita si Bernadette Reyes. Umpisa pa lang ng Marcos administration, ang presyo ng bigas ang isa sa pinaka-tinutukan. Sa monitoring ng Department of Agriculture, umaabot sa mahigit 60 pesos ang presyo ng imported rice, gayong mahigit 43 pesos lang ang presyo nito pagpasok ng bansa o yung tinatawag na landed cost. Dapat ang presyo ng bigas is 51, 52 pesos. Sabihin mo na 52 pesos. So dapat walang 60. Depende kung saan inangkat at sa klase ng bigas, magkakaiba ang landed cost. Ayon sa Philippine Rice Industry Stakeholders Movement na may mga miyembrong nag-aangkat ng bigas. Sabi ng grupo, mataas nga ang mahigit 60 pesos na presyong namomonitor ng DA. Kung magagandang klase naman po ng bigas, dapat po nasa below 60 din po yung presyo niya. Ayon sa Sinag, dapat 45 hanggang 47 pesos lang ang pinakamahal na well-milled rice at ibang 5% broken rice, depende kung saang bansa nagmula. Pwede silang kasuhan under the Anti-Agricultural Economic Sabotage. Paano po wag nang lumagpas doon yung presyo? Pupulungin ng DA ang stakeholders para pag-usapan ang pagtatakda ng maximum suggested retail price o pinakamataas na pwedeng ipresyo sa bigas. Hinihintay ko lang yung computation, pero may yung MSRP is depende doon sa klase ng bigas. Merong basis ng computation bakit hanggang dito dapat yung suggested retail prices. So maximum siya. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, bumababa na ang presyo ng bigas sa mga pamilihan at may indikasyon na maaaring magpatuloy pa ito. Si Pangulong Bongbong Marcos pupulungin din ng DA. Pagtitiyak ng Malacanang, tinututukan ang presyo ng bigas, gayon din ang pagmahal ng kamatis, kasama sa binabantayan ng issue ng hoarding at smuggling. Ang star of the moment is kamatis. No? Napansin namin yan. At other times, mostly bigas. Mula nung umpisa ng paninilbihan ko sa kabinete, nagtataka kami kung paano pa mangyari yan. There is sufficient supply, but the prices don't go down. Bagamat marami ang namamahalan pa rin sa bigas, ipinunto ng National Economic and Development Authority o NEDA, bumagal ang rice inflation noong December 2024, pinakamabagal mula noong January 2022. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, tumaas sa 2.9% ang inflation rate noong December 2024 kumpara sa 2.5% noong Nobyembre. Pero ang average inflation rate para sa buong taon nasa 3.2%, mas mababa kumpara sa 6% noong 2023 at pasok sa target range ng gobyerno. Nang tanungin ng PSA kung may posibilidad na bumilis ang inflation, good news ang nakikita sa presyo ng bigas. We're seeing the trend going down. So ito yung sinasabi ko na talagang may possibility nga na maging negative na yung inflation for rice this January. Pero pagdating sa ibang produkto, mayroon tayong nakikita pagtaas pa, particular vegetables. Kasi sabi ko kanina, yung kamatis, tumataas pa rin. Ang critical of course would be the transportation, yung price, weekly changes dun sa price ng fuels, no, diesel and gasoline. ito ang unang balita, Bernadette Reyes para sa GMA Integrated News.